Salamat, Igan. Uy, syempre dapat talaga, Marin, kailangan healthy tayo. Health is wealth, di ba? Ang pagkakasakit kasi maaari talaga ikabutas ng bulsa ng isang pamilya at lubos na makakapekto sa kanilang buhay. Paano kung wala ka ng panggastos? Oo, diba? kasi hindi naman lahat talagang iniisip na save for that rainy day, di ba? Isa yun sa mga rainy days na dapat pinaghahandaan talaga. Kaya mahalaga yung mga insurance. That's right. At syempre, prevention, di ba? Kailangan lagi It's uminom better ng than gamot, cure. di That's ba? right. Kaya Vitamins. Vitamins. Kaya naman, eto habang bata pa sila, hatiyakin na natin na healthy ang ating mga anak. At yan, syempre, ang serbisyong ihatid natin ngayon para sa isang elementary school sa Payatas. Para na maghatid ng health and dental check-up kasama ang ever healthy at rosy cheeks. Rosy cheeks! Ganda ng braso niya. Susan Enriquez, good morning, San. Good morning! Forever. Okay mga kapuso, balik po tayo dito sa Payatas A Elementary School kung saan ginawa po natin ang ating dental, weight, and height check dito sa mga estudyante na to. Mostly ay mga, syempre, elementary students po mga ito. Alamin natin, ikaw ba nagpupunta sa dentista? Ilang beses? Hindi alam. Ikaw na pupunta ka sa dentista? Pupunta sa dentista dito? Ha? Sino nagpupunta sa dentista? Ito, yung mga estudyante. So, magkakaroon mo tayo ng libreng dental check-up para malaman natin kung okay ba ang kondisyon ng ating mga estudyante. Kasi yung iba dyan pumapasok, hindi nagtutoothbrush. Ayan, ha? So, makakasama po natin ang mga miyembro po ng Philippine Dental Association, si Dr. Menchi Cruz Ramil, ang presidente ng Dental Chapter 2 po sa Quezon City. Doc, good morning po. Good morning din sa lahat ng mga nakapanood ng Okay, Doc, kumusta naman po yung mga check-up natin sa mga bata na ito? Kumusta naman ang kanilang mga ngipin? Sa ngayon, out of 25 students, meron kaming 10 na maganda ang ngipin. Nakakatuwa, oo. So yung iba, sa edad kasi nila na 9, 10 years old, marami talaga, ito yung edad na lumalabas karamihan ng ngipin. At syempre, yung karamihan naman doon, kailangan talaga ng bastahan at saka tulong. So, dito sa ginagawa niyong pag-check, itinuturuan niyo din sila para how to properly brush their teeth, ganyan, para yung hygiene. Tama, yung kaalagaan ng pangangalaga ng ating ngipin. So, in-explain din namin sa kanila na maaaring maging dahilan o madulot ng mabahong hininga. Yung iba bata dyan, sabihin sa umaga, tinatamad na mag-toothbrush, mamadali na malilate. Ano ang sinasabi niyo sa kanila? Sabi mo nga na magbaho sila na mag-toothbrush sa school para sa takas sa oras ng kanilang break. Ganyan sila doon ang maraming oras kahit sa pananghalian at saka sa afternoon break nila, pwede pa sila mag-toothbrush. It takes only 3 minutes for a thorough brushing. So, maganda po yung sinasabi niyo na at least doon sa 25, 10 yung may maganda. Tama. Okay, maraming salamat po si Dr. Menchi Cruz Ramil. At yan, siyempre po doon sa ginagawa nating dental check-up dito sa ating mga estudyante. Ayan, ha? Ay namigay din ho tayo ng mga dental kits, may kasamang toothbrush. Para yung nga sabi ni Doktora, yung iba dyan na hindi na nakakapag-toothbrush, nagmamadali, baka malit sa kanilang mga eskwela, pwede kayo mag-toothbrush sa inyong mga paaralan para laging malinis at malusog ang ating mga ngipin. Wala po rito sa Payatas A Elementary School. Magbabalik po ang unang hirit. Kung si Marian Rivera ang Amaya sa telebisyon, alam nyo bang meron ding Amaya sa tunay na buhay? Okay. Yan ang Amaya Elementary School sa Tadza, Cavite. Ang bibigyan natin ng serbisyong totoo ngayong umaga. Super kilig siguro sila with yun nung lumabas yung Amaya dito sa atin dahil kapangalan ng school nila. Kaya ang regalo naman natin para sa mga estudyante doon, mga libreng tsinelas na ipamimigay ni na Monica. At ito walang tsinelas to, si Arn. Arn, dahil wala siyang paa. Hi, Monica! Hi guys! Good morning! Good morning din mga kapuso. Si Arn, I'm sure hindi siya na-excite kasi hindi siya pwedeng mag-chinelas. But anyway, I'm sure excited na excited yung mga bagets dito nga sa Amaya Elementary School kasi mamimigay po tayo ng mga bagong pair of slippers sa kanila dahil nga balita natin, karamihan daw sa mga estudyante dito ay nakatirang malapit sa kabukiran at saka sa mga tabing dagat kaya kailangan nilang maglakad ng malayo bago makapunta dito sa kanilang paaralan. Kaya karamihan sa mga tsinelas nila, yung mga saptot sa paa nila, medyo may sira na o kaya medyo napupudpod agad. Pero this morning, nako, wala na silang problema dahil mamimigay nga tayo ng mga bagong-bagong tsinelas para sa kanila. Yeah! Good morning, guys! And Arn, anong meron dyan? Hindi lang yan ha, dahil ngayong umaga ay sagot namin ang almusal ng mga batang to. O, tinan mo,
Kanina pa kami nakahanda rito para mabigyan ng mga sopas para sa kanila. O yan o, dami na yun. O, di ba mga kapuso? Ayan. Bukod sa mga slippers, meron din silang talaga namang nakakabusog at mainit-init pang almusal para maging masayang-masaya at bonggang-bongga talaga ang umaga nila ngayon. Kaya mga kapuso, abangan nyo yan sa pagbabalik po natin dito sa Amaya Elementary School sa Tanzacan. Balik mo tayo sa studio. Okay, kaya ngayon napapadalas ang mga krimen na nagsisimula sa social networking gaya ng Facebook. Dapat maging alerto tayo para hindi tayo ang maging susunod na biktima. Ito, tutulungan tayo dyan ni Police Senior Inspector Mar Navarro at ituturo niya sa atin ang mga pangkaraniwang modo sa mga social networking site. Good morning po, sir. Good morning, Josie. Yan. Sir, ano po ba yung mga karaniwang krimen na nangyayari, na nagsisimula sa mga social networking sites? Actually, mostly na nangyayari yung usong-uso ngayon Facebook, papakilala sila, doon nagkakakilala tapos magtatagpo sa isang lugar. So, doon nangyayari ang krimen. Oo. So, magde-date sila sa isang restaurant tapos pag nagpaalam yung bibiktimahin, iiwan yung gamit niya. Paglabas niya, wala na yung Wala kausap na, niya. oo. So, dala na yung gamit niya. Yun ang karamihan nangyayari sa mga ganong Facebook. Sa text naman, yung nagpapaalam na may pinandalunan siya na malaking pera. Nagkakaroon ng interes sa mga kababayan natin. So, dahil doon, May kumakagat pa yes, ganun? may kumakagat. So, natatawa nga kami, ba't sila kumakagat doon? Okay. Actually, alam naman nilang hindi sila nananalo. Or hindi Sinabihan sila lang sumasali. Wala Yeah. silang sinasalihan pero nanalo Oo. sila. Yun ang medyo rampant ngayon sa mga networking na krimen. Oo. Kasama pa rin natin, syempre, also si Sir Sunny at mamaya makausap din natin siya tungkol dito pa rin sa kung paano mapapanatiling ang safe yung mga kababayan natin. Bakit nga ba may nagpo-fall pa sa mga ganyang modus? Hindi natin alam, siguro sa kahirapan ng buhay, nagkakaroon silang interest sa pera. Yan lang naman ang bottom line dyan, yung pera. So kung hindi ka nagkakaroon ng interest sa pera, hindi ka mabibiktima nitong mga ganitong klaseng krimen. Yung Professor Navarro, siguro alam naman, dapat alamin din po ng mga gumagamit ng mga social networks na minsan yung mga taong kausap mo, maaaring hindi yun ang taong na sinasabi niyang kung sino man siya. Oo, iba ang picture, iba ang- iba Oo. yung pwedeng pinepeke lahat ng kanyang data sa kanyang information sheet. No, pero at the same time, meron ba tayong isang cyber unit sa PNP man lang na siyang nagmo-monitor sa mga internet service providers, na siyang nagmo-monitor sa mga grupo na gumagamit po ng teknolohiya para gumawa ng krimen? Alam mo ito, meron tayo niyan sa CIDJ, sa Krame. So, meron tayong mga gadget at gamit, mga high-tech din. So, sila ang naghahacker ng mga ganyang mga klaseng krimen. Okay. No, pero kanina sinabi yung salisi. Yun ang mga pinakasimpleng krimen. Simple lang yun. Yun ang Pero mga paano yung mga mas matitindi? Ano yung mga pinaka-common na matitinding krimen? Of course, nandun yung pakikipag-eyeball. Oo. Pagkatapos yung medyo nakakaroon either molestation, mga sexual predators. Kasi napatunayan din sa mga ISPs, sa Amerika, nabasa ko talaga na nung, Sunny, you should know na nung nireview nila ang lahat ng mga ibang mga Facebook users, libo ang tinanggal because they were already minsan, nag-serve na ng crime for sexual crimes already. Oh no, ginagamit pa nila yun. Kaya para mas maging ligtas at mas civilized ang internet, kailangan bawat isa sa atin may cyber etiquette na tinatawag. Oo. Well, how would you suggest yung mga gumagamit para medyo maging ligtas? Una sa lahat, merong iba't ibang mga users tayo eh. Merong professional groups, sila yung they're using the social networking sites to add value sa kanilang personal brand. We have the kids, the ordinary users, and we have the parents. Una sa lahat, ano ba yung filosofiya mo sa paggamit ng social networking site? Kasi yun yung magde-define sa online behavior mo eh. So kung ikaw ay para lang sa circle ng family, Yes. then hindi ka mag-a-add ng kung sino-sino. Oo nga. And then you can liberally share mga pictures at saka Yes. iba't ibang statuses. Yes. Ngayon, kung filosofiya mo naman just for networking, Tama. for business, Iba naman. iba naman, di ba? So, So, ibig sir, sabihin, careful ka sa isi-share mo dyan sa mga personal info,
sa mga pictures that you will share. Yun. Sir, si Mr. Sonny Santos nga pala kasama natin ngayon. Sir, mas maganda ba kung kunwari dalawa yung account natin? May isang pang family, pang personal, tapos may isa yung pang network natin? We have to consult kung ano yung terms of use ng mga different social networking sites. Generally speaking, advisable dyan, isang account per tao. And then you can use the different fan pages o kaya yung groups, facilities for the family. So paano naman po yung yung ibang mga nagtatayo ng mga pages? Okay? Pero halimbawa, minsan, nakita ko 7 pala yung aking Facebook account. Oo nga. 7. Oo. Nung tinatawagan namin yung Facebook, sinasabi, ibaba nyo nga yan kasi hindi ako yun. Napakatagal, napakarami pong pang dapat gawin Process, para lang yes. ibaba. No? So in the meantime, ang dami nagte-text sa'yo, pare, ikaw ba to? nga. Okay. So this is a source of possible misinformation. Yes. Ito bang isa sa mga risk ng social media ngayon. Kasi kung wala kang online presence, somebody else can do the account tama. for you. Okay. So, ang importante una sa lahat dyan, lalo na for high-profile individuals, make sure you have your own account. Twitter, Facebook. Kahit yung mga ayaw yun. namin. Kahit ayaw namin, para lang walang Yes, ibang oo. gumamit. At alam ng tao na kayo yun. Yun. Kasi in the absence of your online presence, Okay. somebody else will create one for you. Oh. So, yun yung isa sa mga risks at isa sa mga precautionary measures na dapat natin gawin. Okay. Alright. I wouldn't have thought na yun yung magandang gawin. Kasi kunwari ako, wala akong Twitter. So, mas maganda mag-open na lang ako ng Twitter. Yes. Kahit hindi naman ako maging active. Kasi yan yung misconception ngayon ng mga tao, especially yung mga medyo hindi kabataan na. Okay? Kasi yung mga kabataan, they breathe technology. Ay, alam na alam nila Pero yan. pag medyo nagkakaedad na, ang false assumption would be, kung hindi ako techie, mas safe ako. Pero actually, it's baliktad. wrong. Okay. It's wrong. Pero Mr. Navarro, meron din ho kasi mga financial crimes ngayon eh. Iba kung tayo po ay masyado nagbibigay ng mga impormasyon, personal information, nagagamit din po ng ibang mga hacker yan para pasukin yung mga bank account natin, pasukin yung mga ATM information. So, yun din ba, meron bang kayong alam dyan kung paano tayo makakaiwas doon sa mga nag-hack din mga financial information natin? So meron din tayo sa PMP niya, ang pagkakaalam ko sa CIDG rin ang mahawak niya. So dito sa local police natin, wala tayong kapasidad para i-control yan. So ang sa amin, pag-iingat na lang sa mga mamamayan natin na yung pag-withdraw, lalo sa ATM. Kung mayroong nakaabang dyan na nakamotor, lalo kung may angkas siya, so huwag ka na mag-iba ka na ng location para mag-withdraw. So para maingatan natin yung hold up. Naku, ayan na si Betong. Oh, nalingat lang si May. Kinukuha na yung gamit sa wallet. Ito po ba, natitrace po ba kapag merong gumawa ng krimen sa inyo tapos na-meet nyo through the internet? Can we find them? Yung cybercrime unit can take care of that. Alright? Pero pagdating naman do sa precautionary measures natin, huwag tayong gumawa ng financial transaction over a free Wi-Fi network. Yan. So, una yun. Isa yun. Isa yun. Okay, So, okay. dapat pagka nasa public place ka, you don't do the financial transaction. Dahil po, may ibang kasama mo dun sa nakikishare ng wifi na pwedeng- Chances are. Chances are. Chances are. Okay, so Alright. better kung nasa bahay ka lang or office. Pero Sadi, gusto ko rin sana itanong, no? Hindi ba dapat panahon na para medyo palawakin na natin ang sinasakupan at yung abilidad ng ating cyber units, cybercrime units? Yes. Because sa bilis ng pagde-develop ng teknolohiya, kailangan mo talagang tapatan Sabayan. at sabayan. Oo. Because lately lang, pati ang International Monetary Fund, muntik nang mahak. You know, so tayo, I don't think may kapasidad pa tayo sa ngayon na ma-monitor ang ganung klaseng illegal movement through Actually, technology. hindi lang yung dapat ating mga law enforcement agencies. Una sa lahat, yung batas at saka yung national philosophy natin pagdating sa online. So balik tayo, so Kasi patindihin kung may ang batas batas. yan, syempre mas may budget, mas mabibigyan ng support, mapalawak yung ano, di budget ba? ang kailangan natin. Ang kailangan ng lahat. Ako, thank you po sa inyong dalawa. At of course, maraming salamat Mr. Sonny Santos at Police Senior Inspector Mar Navarro. Ayun po mga kapuso, sana nakatulong sa inyong pakikipag-networking ang mga impormasyong binigay namin sa inyo. Okay lang naman ang mahilig sa Facebook. Basta lagi tayo mag-iingat at alerto laban sa masasabang loob. Nagbabalik po unang hirit. Lagot ka, Betong. Naku.